Hey guys, medyo kakaiba itong vlog na ito ngayon kasi magkwekwentuhan lang muna tayo. Okay, so ang plano ko kasi guys is lagyan ng thermal paste itong ating laptop kasi nga napakainit ng panahon ngayon and napapansin kong medyo nag-overheat na siya. So matagal-tagal na rin na binigyan natin ng pansin itong ating laptop, no? And yung laptop natin yung bumubuhay sa atin sa ngayon kaya hindi pwede na hindi natin siya asikasuhin. Now, habang ginagawa natin yan, pag-uusapan naman natin ngayon kung ano nga ba yung type ng trading na talagang profitable. Is it yung day trading? Ibig sabihin, bili ka ngayong araw tapos mamaya benta mo na naman, no? Ganun ba? Or yung investing. Ibig sabihin, bibili ka ngayon tapos patutulugin mo na lang ng habang panahon, no? And titingnan mo kung talagang aakyat yung value ng iyong binili. Well, yeah. Gawin natin yun habang inaasikaso ko itong ating laptop. Nga pala yung laptop natin is Acer Nitro 5. No? Gaming laptop ito, pero yung ano lang siya, putyong gaming laptop lang. Hindi din naman as in ganong kamahal. No? So yung gagawin natin una is tatanggalan natin siya ng mga screws. Okay? Tapos, yeah, baklasin na muna natin. Nga pala, yung course ko nga pala is IT, kaya medyo may alam lang din tayo ng konti pagdating sa mga computer, pagdating sa pagre-reformat, pagdating sa pag-aalaga ng laptop, Pero syempre hindi naman tayo ganun ka-expert. Okay. Well, pag-usapan na nga natin yung different types of trading approach. Okay. May dalawang account kasi ako guys. Yung account ko sa tatlong account pala. Yung account ko sa Bybit, yun yung mga major coins like Bitcoin, Ethereum, Solana, no? Doon ko planong bilhin, doon ko planong ilagay sa aking Bybit account, okay? Tapos yung isang account ko naman is nasa OKX. Yung OKX naman guys is doon ako bumibili ng mga altcoins, okay? So yung mga meme coins, AI coins, yung mga murang coins lang, kumbaga. Kasi gusto ko ding malaman kung ano ba yung magiging magandang approach. Focus ka ba sa major coins or kailangan mo ring bumili ng mga alts, no? Saglit lang guys, Kumuha ako ng malit na lalagyan kasi doon ko ilalagay yung mga screws. Ang tendency, pag masyadong malikot ako, baka mahulog and mahirapan akong hanapin yung mga screws na yun. So yun na nga, sa Bybit guys, doon ko nilalagay yung investment ko kumbaga. Bumili ako ng Bitcoin, bumili ako ng Solana, plano kong bumili ng Ethereum pero wala pa akong sapat na pondo. Tapos sa OKX naman, doon nga yung mga altcoins na nakabili na tayo ng mga meme coins like Doge, nakabili na rin tayo ng Shiba, nakabili na rin tayo ng Pepe. Tapos yung isang account ko naman ay nakalagay sa XM. Yung XM kasi guys is leverage trading yan, Na pwede kang mag-trade ng gold, pwede kang mag-trade ng forex, pwede kang mag-trade ng crypto, and kung ano-ano. So leverage trading. Or kung sa crypto, yung term natin dyan is parang futures, futures trading. And pinag-aaralan ko recently kung alin ba talaga yung mas profitable. So yung ginawa ko sa XM, yung ating day trading account, yung quick trading account, I gave myself a challenge na $100 challenge, okay? Sinubukan nating palaguin yung $100 natin, nag-trade tayo, and indeed, nanalo din naman tayo nung nakaraan. Umabot yung pera natin up until $64, na muntik na sana. Pero ang nangyari, hindi ko nabantayan yung trade ko, na-liquidate, Naubos yung pera, naubos yung $100. Ang nangyari, alam mo yung feeling na parang gusto kong makabawi kasi talo tayo, Parang may gusto kong patunayan sa sarili mo. Now, hindi lang naman first time kong ginawa yan, guys. Ginawa ko rin yan sa Binance nung hindi pa bawal yung Binance. Kumbaga, nag-leverage trading din ako, nag-futures trading din ako. Ang nangyari, nananalo ka ng konti, matatalo ka ng marami. Di ba? So, doon ko napagtanto
na kahit pala gaano ka nakatagal na nagtitrade, kahit gaano kaganda yung chart, no? Kahit gaano man ka-okay yung technical analysis, feeling mo okay. Kahit gaano man siya ka-okay, may mga times na naglalaro yung mga whales, may mga times na may market manipulation, may times na hindi mo nababantayan yung trade mo. Ang result is posible kang matalo. And ganun nga yung nangyari sa ating account, no? Naubos or na-liquidate, in short, yung ating day trading account. Sinusubukan kong baklasin kahit may screw pa, muntik na. Okay, dapat mag-ingat sa pagbabaklas ng laptop. Ayan, all goods na ata. Gagamit tayo ng kutsilyo. So yun na nga, no, natalo na tayo sa ating day trading account, no? Tapos guys, doon naman tayo ngayon sa ating investing account, no? Sinimulan ko yung account na yun na naglagay lang ako ng $100. Okay, nung simula. Tapos bumili ako ng Bitcoin. And ang ginagawa ko, kapag nagko-consolidate yung Bitcoin or kapag boring yung market, namimili ako ng coins, no? Yun yung ginagawa ko. And ayun na nga, as time goes by, umaakyat yung pera ko. So sabi ko, uy, okay ito ah. Parang mas okay yung investing kasi less stress siya, guys. Hindi mo kailangan tutukan yung trades mo, no? Hindi mo kailangang bantayan, hindi mo kailangang mag-technical analysis na lang parate, no? Kasi nga, nag-i-invest ka lang every time na nagko-consolidate. Nag-i-invest ka lang every time na bumababa yung presyo. Every sweldo, naglalagay tayo ng 1,000 pesos. Tapos alam niyo ba guys kung magkano na yung value ng ating investing account? Hindi naman ganun kalaki kasi hindi naman tayo mayaman. Kung papansin yung pangit itong tinitirahan namin dito. Hindi pa namin bahay ito, guys. Hopefully sana magkabahay na. Pero yeah, the point is umaakyat yung ating investment and umaabot na siya ng around 15,000. So sabi ko, teka, parang mas okay talaga itong investment kasi guys, hindi ka na stress sa trading. Kung bumaba man yung value ng crypto na binili mo, hindi ka masyadong masistress. Ang gagawin mo, mas may excite ka pa, no? Kasi nga, pwede mo na namang bilhin sa mas mababang presyo. Alam mo yung ganun. Hindi siya stressful and tingin kong nakakatulong ko sa mental health ko, kumbaga. Nux mental health. Ganun yung nangyari. Pero yun nga, recently ko lang talagang na-realize na mas profitable nga talaga yung tinatawag nating investing type, no? Lalagay ka lang ng pera, bibili kung kailan nagko-consolidate, yung mga ganong tipo. Alam nyo yun. Kailangan natin munang mag-focus kasi baka masira. Wala tayong pambili. Dito yung buhay natin. Sinasabi kong nandito yung buhay natin, guys, kasi ako nga pala ay isang virtual assistant din. Ayun, success. Yun nga, virtual assistant tayo, guys, and anong tawag nito? Umaasa tayo sa computer, umaasa tayo sa laptop, no? Kailangan nating ayusin yung ating laptop at ingatan kasi nga, nandun yung source of income natin, no? May business naman kami, guys, pero sa ngayon medyo mahina talaga yung takbo ng business. Grabe, alikabok. Mahina yung takbo ng business ngayon. To the point na naghanap ako ng other sources of income and ayun na nga, naging virtual assistant tayo. So, ayun, na-open na natin yung ating laptop. Ang gagawin naman natin next is lilinisin natin siya kasi napaka-alikabok niya na. No? Tapos, lalagyan na natin ng thermal paste kung saan yung mga areas na dapat paglagyan. So, balik ako, guys. Linisin ko lang siya. Tanggalin ko lang yung alikabok niya. So, ayun na, guys. Natanggalan na natin ng alikabok. Yung ginagamit lang natin is yung parang lumang toothbrush. No? Hindi kasi pwedeng punasan mo ito ng something na basa. Ang pinakamaganda nito is yung parang vacuum. Kumbaga, you'll blow something para mawala yung mga alikabok niya. Pero wala tayong ganun, kaya ano na muna tayo. Toothbrush na lang muna tayo. So, yung gagawin natin ngayon is babaklasin natin ngayon yung kanyang heatsink, no? Tapos lalagyan natin ng thermal paste mamaya yung mga dapat paglagyan. So, balik tayo sa usapan, guys. And ang plano ko, every time na bababa talaga yung coin, no, bibili at bibili talaga ako. Every sweldo, magdadagdag lang ako ng kahit 1,000 pesos lang. Tapos yung the rest, sa pang-araw-araw na pangangailangan na
Kasi hindi din pwedeng ilagay mo yung 100% ng income mo kasi nga hindi natin alam yung magiging takbo, no? Sa crypto, yung crypto itself, like Bitcoin, Ethereum, walang problema kasi doon. Pero yung problema ngayon is yung mga brokers natin, no? Pinag-iinitan ng SEC. So, posibleng mawala, posibleng pasara, no? Na maging katulad ng Binance. So, yun yung iniingatan natin. Hindi natin gustong ilagay yung 100% ng pera natin doon. Kasi nga, malay natin matulad sa FTX, di ba? Sa ngayon, napakaraming members ng FTX yung hindi makapag-withdraw ng kanilang pera kasi nga, wala na, no? Yun yung iniiwasan natin. Hindi naman tayo takot sa crypto itself. Ang takot natin is yung mga brokers natin mismo, no? So, makapag-initan, kaya ganun. Sa day trading kasi guys, ang nangyayari is kapag hindi mo binenta, tapos pabagsak siya, ang mangyayari, posibleng maliquidate ka nga, tulad na nangyari sa akin, no? May mga times na parang, ayokong ibenta kasi tingin ko, aakit na yan. Ang nangyari, bumaba pa ng bumaba. Naglalagay ka naman ng cut loss madalas, no? Pero yun nga, may tinatawag tayong revenge trading kasi guys. Alam niyo ba yung term na yun? Yung parang, for example, natalo ka ngayon, tapos gusto mo talagang bumawi, no? Gusto mong makabawi sa iyong talo, ang gagawin mo, magte-trade ka ulit. Susubukan mo ulit. Tapos yung mangyayari, kapag nag-trade ka, talo ka na naman. Yun. So, natanggal na natin yung ating heatsink. And kung mapapansin nyo, grabe yung malikabok guys. So, sa totoo lang, nakakaingit naman kasi talaga mag-day trading. Tapos, mapapanood mo pa minsan sa Facebook or mapapanood mo pa minsan sa YouTube yung mga videos ng mga traders na order filled. Tapos, kikita sila ng malaki guys, no? Parang, uy, ang sarap gawin yan, ang sarap gayahin yan. Nangyari, ginaya ko naman. Gumawa ako ng mga ganong klase ng video, pero yun nga, hindi nag-sustain. Kasi, para lumaki rin yung pera mo, kailangan mo ng malaking capital, no? Sa mga ganong klase ng laro kasi guys, dapat may malaking pera ka din. Kasi, the bigger the risk, the greater the reward. Pero yun nga lang, kung malaki rin yung risk mo, no? Posibleng malaki rin yung pwede mong ipatalo. So yun guys, tanggal na natin yung pink na paste. Ayoko sanang tanggalin yun kasi okay pa naman siya dito, no? Pero ang nangyari nga yung nandito yung dry na. Ang gagawin natin guys is dito lang tayo maglalagay, okay? Dito yung lalagyan natin. Eto, maglalagay tayo ng konti dyan. Tapos yung dapat dito guys is hindi yung marami. Kahit isang drop lang or dalawang drops lang. Basta hindi masyadong marami. Papakita ko sa inyo guys later. So yan na guys, nilagyan na natin siya. Yung ginawa natin, naglagay lang tayo ng isang patak tapos medyo kinalat lang natin siya. So that's it. Balik na natin yung kanyang heatsink. So ayan, ipatong na natin siya guys. Balik na lang din natin ulit yung mga wires and yung mga screws, no? So yeah, balik tayo sa ating usapan. For me, the best trading strategy would be investing, okay? Rather than lalagay mo yung pera mo sa day trading, susubukan mo kasi nga ito mo yung thrill, no? Mangyayari. May thrill nga, no? Yung thrill na mauubos yung pera mo. Pero in reality, kung i-calculate mo siguro magkano yung pera na nailagay mo doon sa day trading. Tapos magkano yung nai-withdraw mo na, no? Yung nailagay mo bang pera, tumubo ba talaga siya? Yung nailagay mo bang pera, mas marami kang na-withdraw kaysa sa nailagay mo? Alam mo yun guys? Pero in reality, hindi ka pa nakakapag-withdraw kasi nga alam mo sa sarili mong talo ka, no? But again, hindi ko nilalahat ito guys, ha? May mga day trader din talaga na sobrang galing. Balik na natin. So, ayun na nga guys, no? Nakakabit na natin. Ayun, at nag-turn on din naman siya. Successful, no? Ang gagawin na lang natin next is lilinisin natin siya. Tapos, check natin yung temperature niya kung sakaling effective pa. So, ito na nga guys, no? Ito yung mga nilalabas yung result. Ayan, nasa 51. Usually, nasa around 60 something ito nung nakaraan. Pero ngayon, nasa around 56, 50. I don't know kung nakikita nyo. Ayan, 50, 56. So, hopefully, no, masustain niya and i-observe na lang natin kung talagang okay siya. Kasi nga, bago pa. No? Anything naman na kasi na bago
parang okay lang, no? Pero pagdaan ng mga ilang linggo, tingnan natin kung sakaling okay ba siya or hindi. No, pero yun na nga, salamat sa panunood, salamat sa pagtambay sa aking mumunting channel. Hopefully dito sa pag-marites natin kahit pa paano may mga nakuha kayong lesson. And shoutout nga din pala sa ating mga masugid na reactor and commentator sa ating mga post sa Facebook. Hi po kay Sir Fibo Keigo, kay Ma'am Bay Danilia, and kay Ma'am Marian Gutierrez. So thank you so much po sa pag-react, and thank you so much po sa pag-comment sa ating mga munting katuwaan sa ating page. So see you guys next time. Bye-bye.